Magandang hapon sa ating lahat at naritong ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Linggo, August 10, 2025. Base sa ating latest satellite animation ay patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon o hanging habagat na siya nagdadala nga ng mga pulu-pulong mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Samantalang meron din tayong binabantayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at meron nga tong international name na Severe Tropical Storm Pudul. Huli itong namataan sa layong 1,595 east of extreme northern Luzon. Meron itong taglay na lakas ng hangin na maabot ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 135 kilometers per hour. At patuloy itong kikilos pakanluran o westward sa bilis naman yan na 20 kilometers per hour. At base nga sa ating analysis ay maaari na itong makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Kung mangyayari yon ay papangalanan na natin siyang si Bagyong Goryo, ang ikalawang bagyo sa buwan ng Agosto. Base naman sa ating latest forecast track, patuloy na kikilos itong si Bagyong Pudol ng Pakanluran hanggang sa makapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility maaari ngayon mamaya o bukas ng umaga. At pagkapasok nga nito ng PAR ay maaari pa itong mas lumakas pa at umabot na nga ng kategoryang typhoon. At sa nakikita din natin, kaya pakanluran ang kanyang direksyon dahil merong high pressure area dito sa may silang parte ng Japan na nakakaapekto sa kanyang track. Pag sapit naman ng Martes ay kikilos na ito ng mas hilaga pa or pa west-northwestward hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, Miyerkules ng gabi o Huwebes naman ng umaga. At sa nakikita nga natin ay maaari pa itong dumaan sa kalupaan ng Taiwan bago ito tuluyang maglandfall dito sa may silangang bahagi ng China. At base na rin sa ating area of uncertainty or ito yung mga lugar na maaaring daanan ng bagyo dahil sa di pa katiyakang paggalaw nito kung sakali man na magde-deviate o mas bababa itong bagyo compared sa original track kanya na mas mataas ay maaaring mahagip nitong malalakas na hangin na dala nitong bagyo o kung makikita nga natin itong dilaw na bilog ang parte ng Batanes. Kaya muli, pinag-iingat natin ang ating mga mamamayan dyan sa may extreme northern Luzon at patuloy na umantabay hinggil sa mga pagbabago sa track nitong bagyo. Dahil nga laganap pa rin ang mga pulu-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa buong bansa, ay patuloy pa rin yung pag-i-issue ng ating Pag-asa Regional Services Division ng mga thunderstorm advisories at warnings. Kaya inaanyayahan natin ang ating mga mamamayan na bisitahin ang ating website sa panahon.gov.ph upang malaman ninyo kung ano ang mga warnings or advisories na meron sa inyong lokalidad. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas ay asahan natin na dito nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon, kasama ang Ilocos Region, gayon din sa may Batanes at Babuyan Islands, ay mas gaganda na nga ang panahon. At sa buong kapuluan ng Luzon ay makararanas lamang ng mainit at malinsangan na umaga hanggang tanghali, ngunit pagsapit ng hapon ay magkakaroon na ng makulimlim na kalangitan at mga pulu-pulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Ang temperatura nga dito sa may Metro Manila ay aabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, samantalang sa Legazpi, aabot naman ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Lawag, aabot din ng 25 to 32 degrees Celsius at sa Tuguegarao, bahagyang may kainitan at aabot nga ng 25 to 34 degrees Celsius. Sa may Baguio City, 17 to 25 degrees Celsius at sa may Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. Ang magiging panahon naman dito sa may Puerto Princesa at Kalayaan Islands ay halos magiging mainit at maalinsangan din sa umaga at magkakaroon ng tsansa ng mga panandaliang mga pagulan, pagkilat at pagkulog sa hapon at gabi. Ang temperatura din ay bahagyang may kainitan na abot nga yan ng 26 to 33 degrees Celsius sa Kalayaan Islands at 25 to 32 degrees naman sa may Puerto Princesa. Dito naman sa may Kabisayaan at Mindanao ay asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulu-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dala ng localized thunderstorms. Ang temperatura sa malaking bahagi ng Visayas ay aabot mula 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa may Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius, samantalang sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius at sa may Davao, aabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas ng gale warning sa alinmang parte ng ating dagat. Ngunit,
Inaabisuhan natin yung ating mangisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa mga offshore thunderstorm o ito yung mga pagkidlat at pagkulog na mga nangyari sa karagatan dahil maaari ito makapagpataas ng alon hanggang sa 1.5 meters o halos kasing taas ng isang tao. Sa magiging lagay naman ng panahon, sa susunod na 3 araw, dito sa mga piling syudad sa may Luzon, ay asahan natin na sa may Legazpi City ay magiging maganda pang panahon bukas. Ngunit pagsapit ng Miyerkules ay doon na mas dadalas ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo pagdating ng Huwebes dahil yan sa epekto ng southwest monsoon o hangin habagat. Samantalang dito naman sa Metro Manila at Baguio City, patuloy pa rin yung mainit at maliwalas na panahon sa umaga at tanghali at mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay aabot mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Baguio City, aabot ng 17 to 26 degrees Celsius, samantalang sa Legazpi naman aabot ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa mga piling syudad naman dito sa may parteng Visayas ay asahan natin sa may Iloilo City ay magsisimula na yung makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat at pagkulog pagsapit ng Martes hanggang Huwebes. Dahil yan sa epekto pa rin ng southwest monsoon o hangin habagat. Samantalang dito sa Metro Cebu at Tacloban City, magiging magandang panahon hanggang Martes, ngunit pagsapit din ng Miyerkules hanggang Huwebes ay patuloy na yung mga kalat-kalat na mga pagulan at matataas na tsansa ng mga localized thunderstorms. At dito naman sa Metro Cebu, agwat ng temperatura aabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Iloilo City, aabot ng 25 to 32 degrees Celsius. At sa Tacloban City, aabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga piling lugar naman, dito sa Mindanao, sa may parte ng Zamboanga City, aasahan natin yung makulimlim at matataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng Martes. Dahil yan sa epekto pa rin ng southwest monsoon o hanging habagat. Samantalang sa Cagayan de Oro, maganda at mainit ang panahon hanggang Martes, ngunit pagsapit ng Miyerkules ay mas tataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa Metro Davao, patuloy pa rin yung magandang panahon, mainit at malinsangan, at meron lang tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Agwat ng temperatura dito sa Metro Davao aabot mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro aabot ng 24 to 32 degrees Celsius. Samantalang dito sa Zamboanga City aabot ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:22 ng gabi at sisikat naman ng alas 5:41 ng umaga. Manatiling may alam sa lagay ng panahon at bisitahin ang aming social media pages